Okay mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat, sa atin lahat. Anumang oras kayo ay nakikinig sa ating palatuntunan ngayong gabi. Ito pang ating bibigyan ng daan ang isang katanungan ng isa nating tagapakinig sa ating palatuntunan. Ang kanyang katanungan, ano ang tunay na kaligayahan at paano ito maramdaman? Ating pag-usapan ang ang katanungang ito. Ito pa ang inyong lingkod, Dan Rivero, at nagpupugay at nagbibigay sa inyo ng magandang gabi. Sa ating palatuntunan ngayong gabi ay ating sasagutin ang katanungang ito. Ang kasiyahan at kapayapaan at kapanatagan ay hindi lamang nakabatay ito sa material na bagay o panlabas na tagumpay. Narito mga kaibigan ang mahalagang aspeto na tunay na kaligayahan. Una, pagtanggap sa sarili. Ang pagiging kontento at pagpapahalaga sa sarili ay napakahalaga upang maramdaman natin ang tunay na kaligayahan. Ang pagtanggap sa sariling kakayahan at kahinaan ay nagdadala ng kapanatagan. Pangalawang aspeto ng ating buhay upang ating maramdaman ang tunay na kaligayahan ay ang pagtutok sa relasyon at koneksyon sa iba. Ang pagmamahal sa pamilya, kaibigan at iba pang mahal sa buhay ay isang pundasyon ng tunay na kaligayahan. Ang pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal ay nagpapalalim ng kasiyahan sa ating buhay. Kaya dapat nating bigyan ng pansin at tutukan natin ang ating pamilya. Mahalin natin sila. Ang ating mga kaibigan, tunay na kaibigan, at ang ating iba pang mahal sa buhay. Pagkakaroon ng layunin at kahulugan sa buhay. Ang tunay na kaligayahan ay hindi lang tungkol sa sarili kundi sa pagiging makabuluhan sa iba. Sabi nga mga kaibigan ay hindi tayo dapat maging makasarili. Huwag selfish. Ang pagbibigay at pagtanggap ng pagmamahal ay nagpapailalim ng kasiyahan sa ating buhay. At ang pangatlo mga kaibigan ay ang pagtutok sa kasalukuyang sandali. Ang tunay na kaligayahan ay hindi lang tumutukoy sa ating sarili. Ang pagpapahalaga sa kasalukuyang nangyayari ay hindi pagiging alipin ng karanasan o hinaharap, ay nakakatulong ito sa mas masayang buhay. Ang simpleng mga bagay tulad ng pakikinig sa kanta, pagtamasa ng masasarap na pagkain, o pagninilay-nilay ay maaring magbigay ng kaligayahan sa atin.
At ang tunay na kaligayahan ay ang pagpapahalaga sa ating espiritualidad. Para sa iba, ang pananalig sa Diyos o mas mataas na layunin sa buhay ay nagbibigay ng kapanatagan at kasiyahan. Ang pagninilay-nilay, panalangin o pagsasagawa ng mabubuting gawain ay maaring nagdudulot ito ng tunay na kaligayahan ng isang tao. At pang-anim mga kaibigan ay ang pagtutok sa kalusugan at pisikal na kabutihan. Ang malusog na pangangatawan at isipan ay nakakatulong ito upang maramdaman ang kasiyahan ng sa ating buhay. At ang pampitong mga kaibigan ay ang pagpapahalaga sa maliit na mga bagay. Hindi kailangan malalaki o marangyang bagay upang maramdaman natin ang tunay na kaligayahan. Ang simpleng pagngiti, pagmamasid sa kalikasan, o pakikipag-usap sa isang kaibigan ay maaring magdala ito sa atin ng saya. Pagkakaroon ng positibong pananaw, ang pagpapahalaga sa kung anong mayroon ka at hindi sa kung ano ang kulang ay nakakatulong ito sa pagiging masaya. Ang pagiging positibo kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay ay nagpapalakas ng loob upang nagdadala ito ng kasiyahan sa atin. Kaya mga kaibigan, ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa kayamanan, material, katanyagan, o panandaliang kasiyahan. Ito ay isang malalim na damdamin ng katapatan at kapanatagan, pagmamahal at kasiyahan sa bagay na mayroon ka. Ito ay matatagpuan lamang sa simpleng mga bagay, sa ating relasyon sa ating pamilya, sa ating sarili, at sa layunin ng ating buhay. Ngayon mga kaibigan ay tunghayan natin ang mga mahalagang bagay. Tingnan natin ang espiritual na kahulugan ng tunay na kaligayahan. Karamihan kasi sa mga tao ngayon ay ang kaligayahan nila ay hinahanap sa mga material na bagay. Karamihan din sa kanila ay nabibigo at hindi natatagpuan ang tunay na kaligayahan. Dahil ang mga bagay sa mundong ito ay pansamantala lamang mga kaibigan. Hindi ito magtatagal at hindi ito ang tunay na kaligayahan. Tingnan natin ang sinasabi sa ating banal na kasulatan, ang Biblia, tungkol sa tunay na kaligayahan. Magbibigay ako ng ilang talata ng Biblia na nagpapaliwanag tungkol sa kung paano tayo maging masaya. Dito mga kaibigan, sa pinag-uusapan natin, ang tunay na kaligayahan ay nagmumula ito mga kaibigan sa ating Diyos na lumikha sa atin. Sabi nga sa Aklat ng Awit,
Awit chapter 16 verse 11, itinuturo mo sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kamay ay may kasiyahan magpakailanman. Ito ay matatagpuan natin sa Aklat ng Awit, chapter 6, verse 11. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan lamang sa presensya ng ating Diyos, hindi sa material na mga bagay. Sa aklat naman ng Mateo chapter 5 verse 6, ang sabi dito, pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila ay bubusugin. Ang kasiyahan natin, mga kaibigan, ay matatagpuan sa paghahangad ng katuwiran at kabanalan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Dito naman sa ang kaligayahan ay hindi nakabatay sa kayamanan, material. Sinabi nga sa aklat ng Lucas chapter 12 verse 15, ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, mag-ingat kayo at lumayo sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa kasaganahan ng kanyang tinatangkilik. Ang kayamanan ay panandalian lamang, ngunit ang tunay na kasiyahan ay nagmumula sa espiritual na kayamanan. Maraming mga tao ang iniisip nila na ang kanilang kaligayahan ay matatagpuan kung marami silang pera, marami silang kayamanan, at sila ay sikat sa mundong ito. Subalit sinabi ng ating sa banal na Biblia na ang tunay na kasiyahan ng tao ay nagmumula lamang sa espiritual na kayamanan. Sa aklat naman ng Mateo chapter 6 verse 6, ngunit ang pagiging makadiyos na may kasiyahan ay malaking pakinabang. Ang kasiyahan, mga kaibigan, ay hindi sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa ating pananampalataya at kasapatan sa ating buhay. Kung ikaw ay nagdidepende sa kayamanan dito sa mundong ito, hindi mo matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagtitiwala sa ating Diyos na lumikha sa atin. Ang sabi dito sa Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa anumang pag-unawa ang mag-iingat sa iyong puso at pag-isip kay Hesukristo. Ang tunay na kapayapaan at kaligayahan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa mundong ito. Tulad ng nakasulat naman sa aklat ng Roma, chapter 15, verse 13, ang sabi, naway punuin kayo ng Diyos ng pag-asa sa pamamagitan ng kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya, upang sa pamamagitan ng kapayapaan ng Espiritu Santo ay mapuspos kayo ng pag-asa. Ang pananampalataya ay nagdadala sa atin ng tunay na kaligayahan at kapayapaan sa ating puso. Matatagpuan lamang natin, mga kaibigan, ang kaligayahan, ang tunay na kaligayahan, kung mayroon tayong kapayapaan sa ating puso. Ngunit kung wala tayong kapayapaan, kailanman hindi natin
maramdaman ang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahan ay matatagpuan sa pagpapasalamat at kasiyahan sa buhay. Sabi nga sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 to 18, maggalak kayong lagi, manalangin kayong walang patid. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang pagpapasalamat sa Diyos sa anumang sitwasyon ay nagdadala sa atin ng tunay na kaligayahan. Ito ay mga malalalim na mga pag-aaral mga kaibigan sa tunay na kaligayahan. Sa aklat ng Pilipos 4:11 hanggang 13, ang sabi dito, hindi sa sinasabi ko ito sa inyo dahil sa kailangan ko, kundi maturuan ko kayo ng matutunan ko ng masiyahan sa anumang kalagayan. Marunong akong magpakasaya sa kasalatan at sa kasaganahan. Ang lahat ng bagay ay kaya kong harapin sa pamamagitan ni Hesukristo na nagpapalakas sa akin. Ang kasiyahan ay hindi sa panlabas na sitwasyon kundi sa pagtitiwala kay Kristo. Maraming mga tao ang hindi masaya kahit na sila ay maraming pera. Nagpapatunay lamang na ang kasiyahan ay hindi natatagpuan, hindi nakukuha sa dami ng inyong kayamanan dito sa mundong ito, kundi ang tunay na kaligayahan mga kaibigan kapag tayo ay mayroon pag-asa sa buhay na walang hanggan na pangako ng ating Diyos sa atin. Ayon sa banal na Biblia, ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa kayamanan dito sa mundo, kasikatan o makamundong bagay, kundi sa presensya ng ating Diyos na naglalang sa bawat isa sa atin. Sa ating pananampalataya, pagpapasalamat at pagtitiwala sa Kanya. Ang ating tunay na kaligayahan kung mayroon tayong magandang relasyon sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, at lalong-lalo na sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, ng lakas, at ng lahat ng bagay na kailangan natin. At marunong tayong makontento sa ating tinatangkilik na biyaya galing sa Kanya. Ngunit ang taong hindi marunong makontento sa sa mga biyayang ibinigay sa kanya, kailanman hindi niya mararamdaman ang tunay na kaligayahan. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong pakikinig. Sana itong ating pag-aaral o kaya pinag-usapan tungkol sa tunay na kaligayahan ay makatulong sa inyo kung paano ninyo hanapin ang tunay na kaligayahan. At ito ay matatagpuan lamang natin sa espiritual na pamumuhay sa ating Panginoon. At mayroon tayong pag-asa sa buhay na walang hanggan na Kanyang pangako sa atin. Sa susunod, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa kahalagahan ng ating buhay, kung paano tayo maging maligaya nakasama ng ating Diyos at may pag-asa sa buhay na ito. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam sa ating palatuntunan ngayong gabi. Sana mga kaibigan ay mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel upang i-share ninyo ang ating pag-aaral na ito upang marami pang tao ang matulungan natin sa mga bagay na mahalaga. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat.